Hello mga idol, good morning, good afternoon sa lahat na ating mga kausap sa mga panahon ngayon. Magtatalakay po tayo mga idol about sa sinasabi nila. May benepisyo ba ang sobrang pakipagjerjiran sa kapartner or masama ba to siya? Bago ang lahat, paki-like, share sa ating channel. Sa mga bago pa sa ating YouTube, tulungan niyo po tayo na makaangat. Salamat sa inyo lahat. Ito po ang ating topic. Masama ba sa tao, sa lalaki o sa babae ang halos araw-araw nagjerjeran, halos araw-araw nagdeposituhan? Ang ano niyan mga idol, ang karamihan na narinig ko sa mga comments, sa mga napapanood kong mga ibang mga usapin, lalo na sa mga personal na mga kausap ko. Maganda yan sa isipan ng isang tao kasi nakabawas ng stress, yung nakapokus sa kanyang trabaho dahil kung ano yung gusto niyang mangyari, nagagawa niya. Ibig sabihin, lahat niyang mga plano sa buhay natutupad niya dahil wala siyang pangamba sa sarili, nagagawa niya lahat. Ibig sabihin, open yung partner niya, open silang dalawa. Okay siya mga idol, hindi naman siya sabing makakasama kahit sobra-sobra. Total, nasa ano lang yan, nasa edad. Natural kung nag-asawa sila mga edad 20 pataas hanggang 30, halos araw-araw talaga yan sila may ginagawang kasi bata pa. Pero maabot ang oras na mag 30 ang edad, siguro 5 a week or 4 a week, ganun. Hanggang pag 40, medyo parang nagpabawas ng pabawas hanggang pag edad na ng mga 60, doon na parang magkapatid na lang. Siguro once a month na lang. Kasi ano lang, nakadetalye po yan sa edad. Yung mga may edad naman, naintindihan nila yan na bihira na lang sila dahil alam naman nila yung sa kanilang katawan, lalo na kung may mga iniinom silang mga gamot, wala na silang magagawa. At least sila, nakaintindihan sila. Pero dito sa mga mas bata pa, gumagawa talaga yan sila ng gusto nilang gawin kasi yan talaga yung kailangan nila kasi mag-asawa sila. Ang naman, kung bihira lang sila nagjerjeran o bihira lang sila nagkuntakan ng mag-asawa, diyan ka makakita na minsan malamya yung kanilang feeling sa bawat isa, parang hindi gaano silang close. Yung parang naisip mo may something na yung asawa mo, baka mayroong iba. Maraming lumalakbay na mga hindi maganda sa utak dahil sa mga pangyayari na parang hindi nyo nagampanan ang obligasyon yung mag-asawa. Sabi, bakit kaya na parang bihira lang magano yung asawa ko sa akin? Bakit kulang siya sa lambing? Baka may nilalambing siyang iba. Kaya doon pa lang, parang ang loob mo sa kanya parang nawawala. At saka siya naman, imbis susuyuin mo siya para yung kalooban niya na baka pagod lang siya, hindi mo nasusuyo, kaya hanggang parang nagkaroon ng negative ang pagsasama ng mag-asawa. Delikado nga hantong pa sa pagganunan kasi yun nga, sa hindi na ibigay ang obligasyon bilang mag-asawa. ganun. Kaya para sa akin, pwede naman na bihira lang ninyong gawin yan basta nag-uusap kayo. Huwag yung ikaw na lalaki parang may naramdaman ka sa sarili mo, hindi mo masasabi sa asawa mo, hindi mo masabi na, Mrs. pasensya ka na kasi parang may ako sa katawan, hindi ako gaanong sa panahon ngayon. Ang asawa mo nakaintindi yan, pero kung nililihim mo yung sakit mo, hindi mo sinasabi sa kanya, hindi yung makakabuti sa'yo. Imbis nililihim mo para makatipid kayo sa gastusin na hindi siya bibili ng gamot, mas lalong nakakasira sa relasyon ninyo kasi siya, doon nag-uumpisa yung mga duda. May sakit ka na, pinaghinalaan ka pa, di ba? Ikaw magagalit ka rin, kaya yan. Diyan nag-umpisa yung negative na mga sistema ng pagsasama sa mag-asawa. Kaya para sa akin mga idol,
maganda ang benepisyo ng laging ang mag-asawa, nagjijiran, nagtatalik. Maganda yung benepisyo diyan kasi maano ninyong dalawa ang inyong sarili, maging close kayo ng gusto kasi alam niyo yung ginagawa ninyong dalawa. Kaya salamat po sa lahat ng mga nakipagkwentuhan sa akin. Mabuhay tayong lahat. God bless you all. Please like and share sa Nunoy Bisacol Vlog. Mabuhay ang lahat. Salamat.